Since hindi ako prepare sa tanong na may tugma, meron na lang ako kasi pinost sa Facebook ko na alay ko para sa'yo. Kasi gagawin lang sa'yo ito. Salamat. Okay. Raymond. Nice na. Raymond, kung meron akong almond, ito yung alay sa'yo bilang pasalubong. Simula ng pag-usbong ng isang magandang relasyon, mabubuo na natin ngayon. Kaya yung mga mo, alay mo sa ulo to, alam kong, mamaya, malamang, susulat na ako, isang tulang pang romansang iaalay ko sa'yo. Now my question is, nawala ito pa. Galing. Salamat. Thank you. Usually, mabilisan siya. Dapat mabilis ka mag-isip. Now, my question is, ganun din ba kabilis kapag nagsusulat ka ng songs? Kasi usually, it takes months or even years for an artist to produce an album. That's, ganun din po ba sa'yo? Well, sa battle kasi, hindi man lahat ganun. Kasi ba, ibigyan ka ng 2 weeks, 2 to 3 weeks para kilalanin yung kalaban mo, kilalisin yung kalaban mo, alam mo yung gusto niya. Kaya maraming bawal yung mga MC. Pero yun yung challenge doon. Para may mix yung mga hinanda mo, doon sa mga freestyle na doon nangyayari sa araw na yun. Ano yung damit ng kalaban, ano amoy ng hininga ng kalaban, ang gawin yun. Diba? Okay. Thank you. That's yung follow-up questions ko is, meron ka bang ginagawa before ka magsulat? Di ba kasi parang si Ricky Lee, sabi niya, para kapagsulat siya, dapat nakikinig siya sa Kings of Leon, yung mga ganyan. And kailangan in the morning siya magsulat. And si Glock 9, nagsulat siya, di ba? Pag yung, ship niya, nung nurse pa siya. Sa'yo ba, meron ka rin mga ganong rituals para mapagsulat ko? Or on the spot, kaya mo na talaga? Anywhere, anytime? Anywhere, anytime, pwede mag-rap. Freestyle ang tawag doon. Sa freestyle, yun yung ginagawa kadalasan ng mga MC para makakuha sila ng flow sa isusulat nila. Minsan, doon mismo galing yung punchline sa on the spot na inisip nila. So, napupulot mo yun doon. Rituals. Freestyle, bale. Yun mismo yung ritual. Kahit sa battle na or sa music, freestyle yung mga kabulot mo ng mga initial ideas mo. Ano ba yun eh? Hindi lahat nakakapag freestyle. Salamat. Pwede nga naman yung target na Patula pa rin ba yung tanong, ma'am? Kailangan po ba patula? Ako yung mayroong katanungan tungkol sa pista. Ito ba yung kinabukasan ng Pilipino rap? Well, hindi naman. Yung po kasi yung pangalan ng liga, yung flip top, yung sinasabi naman po, yung rap battle mismo, ang kinabukasan ng rap, hindi po, isa lang po siya sa mga pwede mong gawin sa rap. Kumbaga, yung rap game mismo, yung music side niya, yung how you move in the industry, lahat po yun yung parang laro sa basketball. Yun yung parang, yung buong laro, yung kabuuan yung talagang pinaka-main na ginagawa. Tapos, yung flip top, yung sulugan, kung saan nagaganap yung mga rap battle, yun naman yung parang slam dunk competition. Kung saan nag-exhibition, yung mga MC, natagisan sila ng mga bara, ng mga kaalaman, kasi mula doon sa paglalaban-laban ng mga yun, parang lahat sila may natutunan sa isa't isa. Kaya tinitira mo yung kalaban, may nabubulot ka pa rin doon ng mga technique. O kung ano naman. Pag dumating ang panahon na hindi na kayo mag-rap, o hindi na
kasi ata sa labas ng pinita patra. Magandang tanong. Kailangan yun. Well, nakita ko habang lumalaki ako sa underground scene, nakikita ko yung struggles ng mga MC. Hindi lahat ng mga artists, hindi naman sarap pati sa buong Pilipinas, hindi lahat ng artists nagsisurvive ng sobrang tagal. Pero bakit? Parang naisip ko kung bakit. Kaya, kasi yun, nag-aral po kasi ako ng management, tapos doon ko naunawaan yung iba't ibang galawan sa industriya, kahit yung hindi sa klase, parang mga gets ko yun. Ano ganun. Diskarte lang. Doon ko naisip na, in-apply ko naman yung isang elemento ng hip-hop. Kasi hip-hop, 4 major elements siya, tapos meron pa siyang 5 pang elemento. Yung 4 major elements tulad sa sinabi ko kanina, yung rap, graffiti art, DJing, at breakdancing. Meron namang isang elemento, street entrepreneurialism. Kung saan, doon mo pwede gamitin yung pagiging artist mo para kumita, para magkaroon ng longevity sa career. Para mas magawa mo yung gusto mong gawin in the long run na hindi aabot sa point na hindi mo na kaya mag-rap dahil matanda ka na, hindi ka na makagalaw sa stage. Ano nang gagawin mo kung talagang kung yung royalties mo, cut pa, tapos hindi mo na-discartehan na mabuti yung mga copyrights, yung mga rights. Yan. So ngayon, ang ginagawa ko bilang artist, try ko mag-set ng example sa lahat. Kaya binubuo namin yung Artifice, kung saan kahit may mga label na lumapit nung pumutok yung Gayuma, di po nag-sign sa kahit ng label. Tinayo po namin yung Artifice Records Independent. Tapos anong diskarte mo lahat? From there, ano po yung diskarte? Well, trial and error. Diskarte lang. Galaw-galaw lang kami. Hanggang sa na-discover namin yung mga nakalala kami ng iba't ibang tao, nagawa kami ng connections, yung mga connections na yun, tumulong sa amin para marating ko yung mga narating namin ngayon. So mula doon, sa Artifice Records, ginawa namin, at naman bilang mga artists, kung sino gusto mag-pursue ng musical career, naglalabas na kami ng mga music, ina-assure namin na laging top-notch quality pag artists yung release in terms sa music or sa presentation ng music videos, events, tapos ayan. Pero nagsisimula lang kami, ang gastos nun, di ba? Parang paano ka magpapakilala sa buong Pilipinas maglalabas ng sandamakmak na album, gastos ka ng milyon, wala naman akong milyon na tsaka mga underground rapper lang kami, sino ba akalain ko anong mangyayari. So yun, discard number 2. Hindi pa na nag-sign sa label, pero nag-sign kami for distribution. So yung distro yun, nahanap kami ng pinakamagandang deal kung saan nag-gastos sila para sa amin, na kailangan na namin gawin ay mag-concentrate sa craft namin. So ang gandang deal nun, kasi hindi kami nakatali. Hindi kami uutusan na parang, ito yung isulat mong kanta. Kahit hindi mo naman gusto isulat yung kanta. Full creative control, yun yung dala namin sa Artifice po. So, from there, sa music side niya, nagawa na namin ng paraan para patagalin siya dahil kami rin nag-aasikaso ng rights. Alam namin yung ginagawa namin, pinapa-check namin sa yung mga legal kung ano nangyayari doon. Tapos manada, pwede ka bang kumita? Mas marami pa. Kasi may merchandise aspect pa sa music. Yung mga artist pwede maglabas ng mga shirt, mga baller, mga merchandise, tapos yung kikitain mo doon, pwede mong gawin para gumawa ka ng mga mas magandang music video. So, pwede umiikot lang yung side ng pera. Para, yun yung sa akin. Yung iba kasi, pag nakakuha na ng pera, waldas, wala na, tapos na. Tapos na yung, hindi nila ginagawa for the love. Yung ginagawa ko to dahil gusto ko kumuha ng maraming mga nakaka-inspire na mga kanta. Tsaka, hindi ko naman pigilan yung dami ng makukulit na ideya sa utak ko. So gusto ko siya ilagay something na creative, yung outlet ko bilang tao, doon sa namin sa rap. So meron tayong music side, sa merchandise. Bukas pa doon, pag nataas mo na yung artist value mo, doon na magkakaroon, papasok yung mga commercials, yung mga endorsement, yung mga TV gigs. Diyan, makikilala na lalo, madami yung supporters mo, madami yung gigs, madami yung events, madami yung cash flow mo, tataas. Tapos, it's parang how you handle your cash flow na lang as an artist. Kasi, ayun, kanya-kanyang diskarte lang yan how you gonna make it. Kung gano'ng katagal mo ba gusto mag-rap. Ako gusto ko mag-rap habang buhay. Kahit hindi ko na gusto kahit hindi ko na kaya mag-rap, siguro pag may pera na ako, gawa ang technology para i-magbigay yung voice box ko.